Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, sa linggong ito, ating pinagdiriwang ang banal na kapistahan ng Santissimo Trinidad or Trinity Sunday. Kung babasahin niyo po ang Biblia, hindi niyo po makikita ang salitang Santissimo Trinidad or Holy Trinity. Ang makikita natin ay ang iisang Diyos na may tatlong persona, ang Diyos na gumagalaw sa iba't ibang paraan. Ang Diyos Ama, ang lumikha ng sanlibutan. Ang Diyos Anak, ang ating Panginoong Hesukristo, ang nagligtas sa ating mga pagkakasala. At ang banal na Espiritu, ang naggagabay at nagpapabanal sa atin. Ang Santissimo Trinidad ay isang misteryo ng ating pananampalataya. Tayo ay inaanyayahan ng inang simbahan, hindi lang ang unawain ito, kung hindi pumasok, makiisa at makisama sa misteryo ng ating pananampalataya. Sa mga pagkakataon na kung saan nabuhay tayong nakalayo sa Diyos, nabuhay tayong mag-isa, nabuhay tayong nagsasarili. Hilingin natin muli ang awa at pagpapatawad ng Diyos. At sa pamamagitan ng banal na misang ito, na kung saan nararanasan natin muli buhay na buhay ang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo, naway mapuno hindi lang ang ating mga pangangailangan, kung hindi matulungan tayong mabuhay hanggang marating natin ang buhay na kasama sila sa kaharian nila sa kalangitan. Magsisi tayo ngayon sa ating mga pagkakasala para maging karapat-dapat tayo makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinandarangay, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan,
Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagsusugo sa salitang Diyos na totoo at maaasahan, at sa pagbibigay mo ng Espiritong nagpapabanal sa sanlibutan, pinahayag ang iyong kahiwagaang dakila sa sangkatauhan. Sa pananampalatayang amin ngayon pinagdiriwang, pagkaloob mong aming maidangal ang tatlong persona sa walang hanggang kadakilaan, at sa aming sambahing lubusan ang iyong iisang pagkadiyos sa mahal na kapangyarihan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, isipin ninyo kung may naganap ng tulad nito, nasaksiyan o nabalitaan man lamang mula ng likhain ng Diyos ang daigdig. Maliban sa inyo, sino pa ang nakarinig sa tinig ng Diyos mula sa liging apoy at nananatiling buhay? Sinong Diyos ang naglabas ng isang buong lahi mula sa isang bansa upang maging kanya sa pamamagitan ng pakikipagsubukan, ng kapangyarihan, ng kababalaghan, ng digmahan at ng kapangyarihan mga gawa, tulad ng ginawa ng Panginoon sa Ehipto? Dahil dito, dapat ninyong malaman na sa langit at sa lupay, walang ibang Diyos liban sa Panginoon. Kaya nga, dapat ninyong sundin ang kanyang mga utos at tuntuning sinasabi ko sa inyo ngayon. Sa ngayon, mapapanuto kayo at ang laing susunod sa inyo, magtatagal kayo habang panahon sa lupaing ibinigay niya sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang binukod ng bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Panginooy, tapat sa kanyang salita at maasahan ang kanyang ginawa. Minahal niya gawang matapat ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Sa utos ng poon, nilikha ang langit, ang araw, ang bawat talang marikit. Ang buong daigdig sa kanyang salita ay pawang nayari, lumitaw na bigla. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakaliga. Hindi pababayang sila ay magutom, mamatay, kahit magtagutom sila'y binubuhay. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang ating pag-asa ay nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong.
ipagkaloob mo na aming makamit po ng iyong wagas na pag-ibig, yamang ang pag-asa sa iyo'y nasasalig. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos, sapagkat hindi kayo tumanggap ng espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot. Ang tinanggap ninyo ay espiritu ng pagiging anak, at ito ang nagbibigay sa atin ng karapatang tumawag ng Ama, Ama ko. Ang espiritu nga ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo'y nakikipagtiis sa Kanya, tayo'y dadakilain din kasama Niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Dakila ang amang mahal, anak, espiritong banal, noon, ngayon, kailanpaman. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yun, ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea, sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, sila'y sinamba nila, bagamat may ilang nag-aalinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya, humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Binyagan niyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuang sumunod sa lahat na pinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat at binabati ko po ang lahat ng ating mga taga-subaybay sa ating banal na misa na happy and blessed Sunday po sa inyo. Umpisahan po natin ang panibagong linggo ng may tuwa, may pasasalamat at may pagpupuri sa Diyos. Amen? Meron pong isang napakagandang kwento tungkol po sa isang misyonaryo. Siya po ay pumunta dito sa ating bansa at nakapagtagal po siya. Nakipamuhay kasama ang ating mga kababayan. And he spent 25 years helping the poor. At nalaman po niya ang sitwasyon, kalagayan ng bawat isa sa atin. Alam din po niya ang istorya ng ating politika. Kaya naman po, nung nag-retire na itong misyonaryo, bumalik po siya doon sa Europa. At minsan sila po ay nagkwekwentuhan ng kanyang mga kaibigan. Kinekwento niya yung kanyang mga naranasan, nakita at nalaman dito sa ating bansa sa Pilipinas. At nabanggit niya sa kanyang mga kaibigan. Sabi po niya, alam niyo ba kung ano yung tawag nila sa mga magnanakaw sa Pilipinas? So nagtaka po, na curious yung mga kaibigan niya at tinanong siya, ano? Pag isang magnanakaw, ang tawag ng mga Pilipino ay tan. Ha? Anong tan? Sabi nila. Ganun talaga eh. Isang magnanakaw,
tan. Pag dalawang magnanakaw, tanong po ng mga kaibigan niya, pag dalawa, tan-tan. Nakakapagtaka. Pag tatlong magnanakaw, tan-tan-tan, ha? Ibig sabihin, pag apat, tan-tan-tan-tan. Oo. Paano pag maraming magnanakaw? Tanong po nila. Simple lang. Ang tawag sa mga yon ay tan-tan-tatan-tan-tatatatan-tatan. Joke lang po. Ang pinapahiwatig po ay halos tayong lahat dito sa Pilipinas ay merong pagnanakaw, may korupsyon. Joke lang po ha. Huwag kayong magagalit sa akin. Pero ano ang gusto kong ipunto dito? Mga kapatid, tandaan niyo po, hindi naman ibig sabihin pag tayo ay nagkakaisa na tayo ay mabuti na. Amen? Hindi ibig sabihin pag meron ng pagkakaisa, ayos na. Hindi natatapos sa pagkakaisa ang ating buhay. Nag-uumpisa pa lang ang ating buhay sa pagkakaisa. Paano natin gagawing mabuti ang ating pagkakaisa? Yan ang tinuturo po ng Santissimo Trinidad, the Holy Trinity. Paano naging banal, mabuti ang Santissimo Trinidad, ang pagkakaisa ng Diyos? Dahil iba-iba man ang persona ng ating Diyos, sila po ay iisa sa diwa, sila ay iisa sa pangarap, sila ay iisa sa layunin. At yan din po ang paanyaya ng ating pagdiriwang ngayong linggo. Gusto ba nating maging makabuluhan ang ating pagkakaisa? Gusto ba nating magkaroon ng mabuting bunga ang ating pagsasama-sama? Kailangan magkaroon din tayo ng isang diwa, isang layunin, at isang pangarap. At ano po ang diwa at layunin ng Santissimo Trinidad? Ito po ay ang pagmamahal, at sa pamamagitan ng pagmamahal na ito, nagkakaroon ng buhay. The purpose, the goal, the objective, the essence of the Holy Trinity is love. And through this love, the fruit of it is life. Tingnan niyo po, kahit na iba't iba ang persona, Diyos Ama, tagalikha, Diyos Anak, sinugo, tagapagligtas, Diyos Espiritu Santo, tagapaggabay, tagapagpabanal ng sanlibutan. Hindi po sila nag-aaway-away. Sila ay nagkakasundo. Sila ay nagkakaisa. Sila ay nagsasama-sama, sila ay nagmamahalan. At dahil dito sa kanilang pagmamahalan, ay nagkakaroon ng grasya. At ano ang grasya? Ito ay ang ating buhay. Napakaganda pong aral din sa atin yan. Iba-iba man po tayo, lalong-lalo na po sa pamilya. Tanggapin po natin na hindi po tayo para-pareho. Sa pamilya, alam po natin na merong masungit, merong mabait, merong tamad, merong masipag. Sa pamilya, merong pong maaasahan, merong paasa, merong pabigat. Sa pamilya, merong KSP, meron namang nagsasarili, meron din naman pong pakialamero, meron din walang pakialam, meron pong masiyahin, merong reklamador, meron din mahiyain, merong palakaibigan, meron pong madasalin, meron din pong mabisyo, merong tahimik, merong maingay, meron din pong makasarili, pero meron din mapagbigay. Sa bawat pamilya, iba-iba ang membro. Pero, hari nawa, ito yung dasal natin. Hindi maging hadlang ang pagkakaiba ng bawat isang membro sa kanilang pagsasama at pagkakaisa sa pagmamahalan. Mga kapatid, hindi rin po sapat na tayo ay magmahalan sa bawat isa. Hari nawa ang dasal po natin at naisin natin na makiisa tayo sa pagmamahalan ng Santissimo Trinidad, ang komunidad ng Diyos, ang pagkakaisa ng Diyos. Dahil kung tayo ay nakalayo
sa Diyos, wala tayong buhay. Pag tayo ay nakalayo sa Diyos, wala tayong lakas. Pag tayo ay nakalayo sa Diyos, wala tayong magagawang mabuti at maganda. Ano po ba ang kaligtasan para sa ating pananampalataya? Tandaan niyo po ito, that salvation is communion. Communion is salvation. Gusto mong maligtas? Kailangan makiisa ka sa Diyos. Kahit na po tayo ay magsama-sama, magkakaroon tayo ng lakas. Kung tayo naman ay nakalayo sa Diyos, yung lakas natin, magiging kahinaan yan. Kung wala ang pagbabasbas at pagpapala ng iisang Diyos, hindi tayo makakalayo sa ating buhay na ito. Amen? May napakaganda din pong kwento nung minsan sa Maynila, itong mga tao ay nagsasakayan, pumapasok sa isang bus. Dahil po malapit ng holiday, long weekend, jam-pack po, punong-puno po ang bus. At ito pong isang tao, buti na lang, nakahabol po siya, nakasabit siya, nandun po siya sa pintuan ng bus. Isinisiksik ang kanyang sarili. Pero habang siya po ay nakakapit, konti na lang po, siya ay lalabas na dun sa bus. Bigla, meron pa pong isang lalaki ang gustong pumasok sa bus. Ito pong lalaki, na huling nakapasok dun sa pintuan, ayaw naman po niyang maiwan. Kaya nga po, kahit na pinipilit nitong lalaki na siya'y makapasok, talagang ayaw po niyang papasukin. Itong tao, sabi niya, ano ba? Puno na, tama na, umalis ka dyan. Sabi po nitong lalaki na nakasabit doon po sa pintuan, kahit na anong gawin po nitong lalaki, hindi siya makapasok. Hanggang sumuko po ito. No? Tuwang-tuwa po, ito pong lalaki, nagwagi siya. Pero napakatagal ng oras, nagtataka yung mga tao. Init na po sila doon sa loob ng bus. Bakit ang tagal po nila naghihintay, hindi pa po gumagana, hindi pa po umaandar yung bus? Yung po pala, yung pong tao na pinipilit niyang pumasok doon sa pintuan, siya po pala yung bus driver. Hindi po ba, mga kapatid, parang ganyan din ang buhay natin, tayong mga tao. Hindi natin alam ang Diyos. Gusto niyang pumasok sa ating buhay. Ginawa niyang buhay natin Para saan? Para magkaroon tayo ng relasyon, ugnayan sa Kanya. Pero parang walang utang na loob natin, hindi po ba? Galing sa Diyos ang buhay na ito. Gusto lang makisalo, makisama, makiisa ng Diyos. Pero ang ginagawa natin, kamukha doon sa kwento, tinataboy natin ang Diyos. Pinapaalis natin ang Diyos. Isinasantabi natin ang Diyos. Para maunawaan po natin ang kahulugan ng Santissimo Trinidad, gamitin niyo po ang larawan na yon, na ang driver dapat ng ating buhay ay ang Diyos Ama. Ipahawak mo ang manibela ng iyong buhay sa Kanya. Hindi ka maliligaw, hindi ka malilito, hindi ka mapapabayaan. Ang konduktor dapat ng ating buhay ay ang ating Panginoong Hesukristo. Siya'y nagsasama, siya'y nagpapasok doon sa loob ng bus habang ito ay naglalakbay. Ang konduktor madalas ang tumutulong sa mga pasahero. Yan ang ating Panginoong Hesukristo. At nasaan ang Banal na Espiritu sa paglalakbay ng buhay na ito? Tandaan niyo po ito. Ang Banal na Espiritu ay ang gasolina natin. Ang Banal na Espiritu ang lakas natin. Hindi aandar ang sasakyan kung wala itong gas. At ganyan din po sa buhay ng tao. Hindi susulong, hindi uunlad, hindi aangat ang iyong buhay kung wala ang banal na Espiritu. Isipin niyo po, ang buhay na ito ay parang bangka din. Pero hindi po gagalaw ang bangka kung walang hangin. Ang banal na Espiritu, ang hangin na magpapagalaw ng iyong bangka, ng iyong buhay. Pinasalamatan na ba natin ang Diyos? Tingnan niyo po kung gaano kahalaga ang ating pakikiisa sa buhay ng Diyos. Subukan mong mabuhay na wala ang Diyos. Wala kang kapangyarihan, wala kang magagawa at hindi gagalaw ng mabuti ang iyong buhay. Amen? Madalas,
tayo po ay nagsasign of the cross. At hindi ko alam kung alam nyo ang ibig sabihin nun. Ang ating pagsasign of the cross ay galing po sa Biblia. Doon po sa libro ng Exodo. Dahil inutos ng Diyos, lagyan nyo ng marka ang inyong mga pintuan para maligtas ang inyong mga anak sa anghel ng kamatayan. Opo, tinatawag natin ang ngalan ng Panginoon pag tayo ay nahihirapan, pag tayo ay nanganganib, pag tayo ay mayroong problema. Pag umuulan, tayo nagsasign of the cross, tinatawag natin ang Diyos. Pag kumikidlat, tayo magsasign of the cross, nagdadasal tayo sa Diyos. Pag meron pong lindol, tayo nagsasign of the cross, nagdadasal tayo sa Panginoon. Pag meron pong sunog, tayo ay nagdadasal, sign of the cross, nananalangin sa Panginoon. Pero mga kapatid, inaanyayahan ko po kayo, sana wag lang po kayong magdasal at lumapit sa Diyos pag meron kayong problema. Araw-araw. Sana kayo po ay makiisa sa buhay ng Diyos sa pamamagitan ng pagkukurus. Dahil ano ang tinatanggap mo pag ikaw ay nakikiisa sa buhay ng Diyos? Ang kanyang pagmamahal. At pag natanggap mo ang pagmamahal ng Diyos, huwag kang mag-alala. Lahat ng kailangan mo, lahat ng kulang sa buhay mo, pupunuin niya. Amen? Kaya yan po ang ating ipahayag sa misang ito. Sabihin natin, Panginoon, aming Diyos, tatlo ang persona, iisa, kami ay minsan pa lumalapit sa inyo. Basbasan mo kami, huwag mo kaming bitawan, huwag mo kaming pabayaan. Hinihiling namin to sa makapangyarihang ngalan mo, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tumayo po tayo. Sumasampalataya ako sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magbumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Bilang Kristiyano, sumasampalataya tayo sa banal na Santatlo, yamang tayo'y bininyagan sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Dumulog tayo sa kanila ng buong pananalig. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa buong simbahan, ang mag-anak ng banal na Santatlo sa lupa, naway tupdin nito ang kautusan ni Kristong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng bansa nang walang takot o sagabal. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng binyagang nabibilang sa iba't ibang sekta ng mga Kristiyano, naway tipunin sila ng kanilang parehong pananampalataya sa banal na Santatlo upang maibalik ang nasirang pagkakaisa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga bagong binyagan, naway manatili silang tapat sa kanilang mga pangako sa binyag at maging saksi sa bagong buhay na kaloob ng banal na Santatlo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Walang hanggang makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo, sa iyo kami nagmula at sa iyo kami nabubuhay at sa iyo kami patutungo.
tanggapin mo nawa kami sa kabila ng aming pagiging karapat-dapat at tulutan mo kaming makibahagi sa buhay mo magpakailanman. Amen. Gusto ko po na magpasalamat muli sa inyong lahat na nagdo-donate sa ating simbahan. Successful po ang ating naging feeding program din para sa ating mga nasasakupan, mga maliliit na bata. Dahil din po ito sa inyong mga napakabait na pagtulong sa ating parokya. Again, kayo po ay binibigyan ko ng babala. Huwag po kayong tatanggap ng friend request kahit na nandoon po ang aking muka. Dahil napakarami po ngayon na scammer at nagpapanggap. Hindi po ako nakikipag-friend. Hindi naman po ibig sabihin na hindi ako friendly, no? Meron po akong Facebook account, opo, pero kung gusto niyo pong mag-message doon, hindi po ako humihingi ng pera sa inyo. Muli, kami po ay tumatanggap lang, hindi po kami humihingi. Kung ano man po ang gusto niyong ibigay, kami po ay natutuwa na tatanggapin namin ano man ang inyong ibibigay, lalong-lalo na kung ito po ay galing sa kalayaan at kagustuhan ng inyong puso. Hindi po kami namimilit, wala po kaming pinipilit na tao at hindi kami nagbibigay ng presyo. So God loves a cheerful giver. Kung ano po ang inyong gustong ibigay at ialay, maraming salamat po at ang Panginoong Diyos ang bahala sa inyo na basbasan ang inyo pang ginagawa para mas marami pa kayong matulungan. Once again, thank you very much po and God bless po sa inyong lahat. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong banal ang mga alay ng aming inihanda. Ngayon aming sinasamba at sinasambit ang ngalan mong dakila, ang pakundangan sa mga alay na ngayon nasa dambana. Kami naway maging laging nakalaan sa iyong adhika sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Kaisa ng iyong anak at ng Espiritu Santo, ikaw ay iisang Diyos, pinapanginoon ng mga tao. Ang iyong anak at Espiritu di naiiba sa pagka-Diyos mo, ano pat kahit tatlo'y iisang Diyos na totoo.
Ang kadakilaan mo pinapahiwatig upang aming panaligan ay siya rin namang sinasampalatayanan tungkol sa iyong anak at Espiritong banal. Bagamat may tanging pag-iral ang bawat isa, iisang Diyos pa rin ang aming sinasamba. Sa kapangyarihan taglay ay walang pagkakaiba. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo, tinapay nagbibigay buhay, at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco, aming Papa, Florentino, aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang muling mabubuhay. Gayon din lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria, Inang ng Diyos, kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo.
may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus, tayo ngayon ay magdasal ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tinanggap ko ang buhay na Diyos, puso ko ay nakalaya. Tinanggap ko buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Tinapay siya ng buhay, hinati at binigay, para mangbigay buhay, huwag mangamba kailanman. Tinanggap ko buhay na Diyos, puso ko ay nagalak. Tinanggap ko buhay na Diyos, puso ko ay natuwa. Lumuhod po tayo para sa panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Hesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon upang idulog ang kagalingan ng mga may sakit. Haplusin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila ay muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sana sila sa kanilang mga kasalanan at pagkalooban din ng kagalingan pang kaluluwa. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin ang pangalan ng ating mga kapatid na pinagdarasal na may sakit at kapansanan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Panalangin para sa mga OFW. Ama, pinapanalangin namin sa iyo ang natatanging kahilingan ng lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Tulungan mo sila bawat sandali ng kanilang buhay habang nasa ibang bansa. Palakasin mo sila kapag pinanghihinaan sila ng kalooban. Pagalingin mo sila tuwing nagkakasakit. Aliwin mo sila kapag nalulungkot sila. Ilayo mo sila sa anumang masama at kapahamakan upang magpatuloy sila lagi sa kanilang buhay. Mapahalagan nawa ng kanilang pamilya ang bawat sakripisyo nila sa ibang bansa upang wag masayang ang kanilang pagpapagal. Kawan mo at pagkalooban mo ng biyaya ang lahat ng mga OFW dahil sa iyo lamang aasa at wala ng iba pa. Ang lahat ng ito ay aming sama-samang panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Banal na mukha ni Jesus. Kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, mapakinabangan nawa ng buong katauhan ang pagtanggap namin sa mga banal na pinagsaluhan at ang aming pagsamba ng may pananampalatayang lubusan sa tatlong persona ng iisang Diyos lamang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. May napakaganda pong dasal si San Francisco ng Sales, isang panalangin para basbasan ang buhay natin, galing sa buhay ng iisang Diyos, pero tatlo ang persona. Sabi po niya, may my memory and action to God the Father, may my understanding and my words to God the Son, and my will and my thoughts to God the Holy Spirit. Napakaganda po, no? Ang iyong alaala, ang iyong gawa, naway sa Diyos Ama. Ang iyong pag-uunawa,
ang iyong salita naway sa Diyos Anak kay Jesus. Ang iyong kagustuhan, ang iyong kaisipan naway sa banal na Espiritu. Kaya nga po ang inyong assignment ngayon darating na linggo, umpisahan niyo po anuman ang inyong gagawin sa ngalan ng ating iisang Diyos, 3 persona. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Sasakay ka man, magko-commute, invoke the name of the Trinity. Bago ka magtrabaho, magwalis, maglinis, magluto, make the sign of the cross. Pagkatapos ng araw ng iyong pagtatrabaho o pag-aaral, make the sign of the cross. Huwag lang tayong makisama sa buhay ng Diyos pag meron tayong problema o pangangailangan. Kahit na wala tayong pangangailangan, palagi tayong makisali, makiisa, makisalo sa Diyos. Anong grasya at pagpapala ang tatanggapin mo mula sa Kanya? Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At kayo ay pagpalain ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.